Okay, magandang araw sa mga kapamilya. Welcome back sa ating collective reading, no? So, subaybayan natin ngayon kung ano yung totoong nararamdaman at tumatakbo sa isip ng taong nasa puso mo. Ngayon, no? Regardless of your sign, kahit ano pong sign ninyo, no? Once na nakita niyo ang video na to, ibig sabihin, may mensahe si persons mo sa'yo, no? So, dito, titignan natin kung anong energy ng persons na iniisip mo. Kuha tayo ng card din dito, no? Na-cleanse ko na po ito. Tumatalon siya. Healing heart. Nagpapagaling siya. Yan ang energy ng persons nang nasa isip mo ngayon, no? Ayan, pa-support naman po ang ating channel by liking, hyping, at mag-subscribe na rin po kayo. At mag-tap notifications bell na rin. Ayan, habang binabalasa ko, pa-like naman po dyan, pa-hype sa inyong cellphone. Napakalaking suporta po yan. Tulong sa Happy Angel Reading. Camera. Okay. Ang Romance Angel naman. Kuha rin tayo kay Romance Angel, no? Next time, ayusin ko yung mesa natin para maluwag-luwag. Ayan, para po ito sa ating collective, any sign. Kahit ano pong sign ninyo, no? Welcome kayo once na nakita nyo yung video na to. Dalawa. Sana natin. Wow. Stay optimistic and passion ang sabi rito. Then, kukuha na tayo ng kung anong feelings ng persons mo sa'yo. Okay, Spirit Guide. Para sa ating collective. Anong tunay na nararamdaman niya para sa'yo? Sa lalim ng puso niya, no? Ang iyong persons on your mind. Okay. Anong tunay na nararamdaman niya para sa iyo, sa ilalim ng puso niya? Tatlo. Wow, may biglang sumibol. May emotional. Grabe ang emotion. No? Ayan, feeling niya. Kailangan niya makipagtulungan sa Three of Pentacles. Medyo mabagal lang, dadahan-dahanin kanya rito, no? Feeling siya parang dadahan-dahanin niya sa Knight of Pentacles. Pero pulido, pero sigurado, no? Kasi ayan, no? Feeling niya talagang sumasabog ng kanyang nararamdaman. Kailangan niya ng kumilos. Okay, ano naman ang intentions niya sa'yo? Mamaya we will explain that. Ano naman ang intentions? Ano ang plano o totoong pakay niya sa relasyon ninyo, no? Anong plano at totoong pakay? Apat siya, ha? Uy, gusto kung ano kayo, separate kayo nito, gusto niya makipagbody ka, no? Ayan, Four of Pentacles, mahal ka pa niya, hindi ka pa niya kayang bitawan. Kahit sabihin mong hindi siya nakikipag-communicate, sinasilent ka, mahal ka pa. Kaya lang naka-stalemate din, no? Okay. Ang kanyang action, Spirit Guide. Kanyang aksyon, nag-aantay ng right timing, tama, nag-aantay siya ng the right timing. Ang kanyang blockage sa inyong relationship. So lang masyado blockage po sa kanilang relationship. Blockage sa kanilang relationship. Blockage sa kanilang relationship. Blockage at Page of Wands. Ang action naman po. Ang action, naku, hindi kasya table natin. Action. Oh,
Soulmate connection talaga, karmic relationship, oh. The lovers is naka-reverse, but the two of cups is upright. This is really a karmic relationship. Medyo, no? Kanyang next na action sa'yo is really a bit overwhelmed dito. Ako rin, na-overwhelmed sa lit ng table natin. Gusto ko pa yung lahat kasi para klarong-klaro sa inyo, no? So, action, blockage, outcome. Let's see outcome. Outcome ng relationship na ito. Competitive energy, oh, may gulo. Isa pa. Gulo pa rin, away, gulo pa rin. Ano ba yan, nakakatuwa? Gaganyan ko lang, no? Ako na nakakaintindi. Ang gulo ninyo, no? Gabay ng universe para sa inyo, no? Gabay ng universe para sa inyo. Mag-stop muna, mag-pause. At magmatsyag lang daw muna ang gabay. Okay, binigyan ko lang ng konting details. No? I like this, no? Tignan nyo, umaapaw, no? Hindi tayo nagkukuripot sa card. Kaya natin explain yan. Ako bahala. Okay, this is general reading. Just take what resonate. No? Huwag ipilit. Collective, mahal nating heart at tagapanood ngayon. Ang energy ng persons mo rito, healing heart, karmic relationship, at camera. Ito yung energy ng taong nasa isip mo. Nasa phase siya ng paghilom mula sa mga nakaraang sugat. No? Sa nakaraang sugat ito, kumbaga, alam niyang may karmic lesson ang relasyon ninyo. Isang ugnayan na kailangan dumaan sa pagsubok para pareho kayong matuto o lumago. No? So, ang camera ay nagpapakita na paulit-ulit niyang tinitignan ng mga lumang alaala ninyo o sabihin natin tinitiktikan at tinitingnan ang mga photos mo online ng patago rito, no? Pilit niyang pinagagaling ang sakit ng nararamdaman niya. Medyo may toxic din siguro ang inyong relationship, no? Okay. Pero sigurado yan na iniisip at iniisip ka pa rin niya, no? Marami kayong pinagdaanan na karmic, lagi kayong nag-aaway. Parang marami na kayong pinag-aawayan lagi, no? So medyo nakikita natin dito, he tried to get over that. So ang feelings niya sa'yo, seryoso naman siya rito, no? Nakita mo? Very serious siya. Nagwo-work hard din siya. Seryoso at malalim din ang nararamdaman niya para sa'yo. Ang Ace of Cups dito, ito yung sabihin natin na nagpapakita ng bagong buhos ng pag-ibig, no? Kita nyo? Umaapaw na pag-ibig. O panibagong emotions. Gusto niyang magtulong kayo dahil may Three of Pentacles dito. Siyempre, para buuin ang relasyon. At sa pamamagitan ng Knight of Pentacles, slow but sure ang approach nito, no? Mabagal man ang approach niya sa'yo, pero sigurado siya. Sigurado siya at hindi panandalian lamang, no? So, ang intentions niya rito, kitang-kita, ang Eight of Wands at ang Four of Pentacles. Angat natin kasi medyo marami yan. Eight of Wands, Four of Pentacles, at Two of Swords. Ang dahil niyang intention, marami siyang plano sa'yo, at saka King of Wands. Nakita natin, gusto niya nang magpadala ng mabilis na, sabihin natin, mabilis na mensahe. Ayan, very grounded siya, oh. Ito rin intentions na maaring gusto niyang makipagbalikan sa'yo dahil ang Eight of Wands, this is a fast energy, no? Na very busy, na parang gusto nang this is a card of reconciliations. May matatanggap ka din na good news na mababalitaan ka rin siguro na galing sa kanya, no? O about sa kanya rin, sa persons na iniisip mo, no? At very soon yan, dahil mabilis ito. Kumbaga, may intentions din siya makipag-usap agad. Dahil malakas ang attractions, no?
attractions at passions ng King of Wands dito eh. Ito. Oh. So, kaya lang may labanan dito eh, no? Medyo naka-stalemate, tsaka may pagkamakunat. Parang ano eh, parang may labanan ng isip. Naglalaban-laban ang isip niya. Hawak-hawak niya ang emotions niya rito eh. Kung isipin mo, tingnan mo, grabe siya makaano. Oh. Hindi kanya kayang pakawalan. No? Nagsiselo siya pag may makita ka o may man nanliligaw sa'yo o may nililigawan ka na. Ayaw ka pa rin niya i-let go. Ayan, hawak-hawak ka pa rin niya sa Four of Pentacles. Ibig sabihin din, may labanan sa isip niya, hawak-hawak niya ang emosyon niya rito, at nag-aalinlangan pa siya gumawa ng desisyon dahil sa takot at nag-overthinking siya, no? With the Two of Swords dito. Kaya naka-stalemate pa rin, no? So makikita mo ang kanyang action is ito, no? Andito ang kanyang action, Two of Cups at ang Lovers. No? Kakaano naman. Ayusin ko mamaya table natin. Sige, Two of Cups at Lovers in reverse, ito yung kanyang aksyon. So, kung makikita mo, mas may kagustuhan siyang makipag-reconnect sa'yo talaga, kagaya nito sinabi ko sa inyo, intention niya to reconcile. Wow, sobra, ang mga nakapanood nito, malamang, no? Nararamdaman nyo na rin siguro ang energy niya, no? Kaya rin siguro napadpad kayo dito sa ating pagbasa ngayon. So, nakikita mo rito, napakalaki. And this is also divine connections, no? Two of Cups, and this could be a soulmate connections then plus the Lovers. May kagustuhan siya makipag-reconnect at magkaroon ng mutual attraction or connections. Pero ang Lovers is naka-reverse, may misalignment o hindi pagkakaunawaan na kailangan munang maayos. Ang aksyon niya rito ay maaring maging magulo o mag-hesitate muna bago tuluyang magkasundo, no? Kung makikita mo rito, ang blockage nyo is Hierophant. Ito ang blockage. Page of Wands and the Star. So, ang pangunahing humahad lang yung kawalan ng malinaw na communications o immature na pag-uusap din sa Page of Wands. Kasabay yung masyadong mataas na expectations ng masyadong mataas, no? At ito rin sabihin natin pag-aabang na lang ng malayo dahil ang the star, walang ginagawang totoong hakbang. Parang may inaantay na lang siya. Teka lang muna, mag-iisip lang ako. Tingnan mo yung kamay niya. Although, magandang kanyang intensyon, no? Pero dito talaga, inaantay niya rin talaga yung the right timing. Pero dito, yung Page of Wands, gusto niya nang magkaroon ng, gusto kanya kasama sa journey. Pero pinag-aantay ka, tingnan mo larawan kung napansin nyo. Mag-antay ka lang ha, parang ganon. Wait lang, parang ganon. No? Kasi yan yung pangunahing humahad lang eh. Matataas din ang expectations. Kulang sa malino na pag-uusap, yan ang blockage ninyong dalawa. Ang feeling mo naman sa kanya, malupit. Dalawang 555. Ginugulpoy mo ba to? Inaaway mo to, no? Nagkakaaway kayo, grabe. Baka may ano na, batuhan na ng mga pinggan dyan. Five of Cups, talaga may argumentative energy. Galit ka rito sa taong ito. Pero ba't mo iniisip? Parang may tampo. No? Meron din yung asam-asam na gusto mo rin siyang mapabalik at win at all cost kahit ano pang mangyari. Paglalaban mo rin siya rito. Nakikita rin natin, Five of Swords. This is my third party energy rin. No? Feeling mo sa kanya, Five of Wands, Five of Swords. Nararamdaman mo matinding gulo, stress at pride sa sitwasyon ninyo. Pakiramdam mo rin yung palagi kayong nagtatalo, no? O may kompetisyon kapag magkasama kayo. At minsan naman, napapaisip ka kung may panalo ba talaga sa mga away ninyo o pareho lang kayong nasasaktan na dalawa. Dalawang 5-5-5 ka, isa na lang 5.
555 sardines na yan. Ayan. No? So, nakikita mo naman ang outcome ninyo, which is very beautiful din ang inyong outcome. Page of Swords at Hermit, hindi rin eh. Magmatsyag ka muna, no? Bago ka siguro dapat makipag-away ng salitaan dito. No? Ayan, no? Kasi bangayan din to eh, no? Competitive energy, 555. Mag-match ka daw muna ang pinaka-outcome ninyo rin. Magmamasid kayo, mag-i-spyan kayong dalawa. Sabihin din natin, papasok sa isang period din na magte-temporary na sabihin natin, magkakaroon kayo ng isang period ng temporary space paglayo para makapag-isip-isip habang nagmumuni-muni o kaya siguro nasa stage na kayo ng hermit ngayon na siguro malayo kayo ngayon. No? Pag muni-muni, magiging bantay sarado pa rin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-aabang ng mga posts mo. Ayan yung palihim na pag-stalk sa social media, yan yung outcome ninyong dalawa. No? Papasok sa relasyon sa isang period ng temporary space o silence. Paglayo para mag-isip-isip, hindi ibig sabihin break up to, no? You just need some space para makapag-isip-isip. Mag-gain ng new perspective dito. Habang nagmumuni-muni, magiging bantay sarado pa rin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-aabang sa social media, pagtatanong sa mga kaibigan. Kasi meron kang parang, ganun din, parang pinagmamasdan mo siya ng parang owl. No? Grabe makatitig. Talagang bawat si-search mo kagad. Kakapost pa lang, naka-like ka na. Ayan, binabalik tanaw mo rin yung mga pinag-usapan ninyo dati sa chat, no? Basta maraming kumaga ang outcome nyo mag-i-stalkan kayong dalawa, no? Mag-i-spyan kayong dalawa, yan ang outcome eh. Tapos tahimik, silent, o kaya naka-stalemate, kaya may two of swords dito. No, yung intention naka-stalemate. Although maganda ang intentions nyo, no? Ayan. So, ang advice ng Romance Angel, huwag magmadali at mag-focus muna sa sariling kapayapaan din. At bitawan din ang kagustuhang kontrolin ang bawat galaw. Sabi ng Romance Angel, no? Linawin ninyo ang sarili ninyong damdamin bago gumawa ng anumang malaking desisyon din. So, stay optimistic at sa advice din, gamitin mo to at passions. Gisingin mo ang tamis at sigla sa puso. So, ang payo din ng universe na panatilihing buhay ang iyong passion din, na ang excitement, pagmamahal at spark sa buhay at sa relasyon. Habang dumaan ka sa sabihin natin, nabubulol ako. Habang dumaan kayo sa magulong pace, mahalagang magstay optimistic, no? Ayan. O manatiling positibo ang inyong pananaw. Because ang positibong energy at pag-asa ang mag-aakit mismo ng magandang kalalabasan. Kaya huwag mong hayaang kainin ng duda at galit ang iyong apoy, no? Collective. So, kung makikita to wrap this up, in short, huwag mong patayin ang fashion mo nang dahil sa pagiging torpe o pahula niya. Kung galit ka man sa kanya, kung galit ka man ngayon, paalala ng universe na mag-stay optimistic ka pa rin at panatilihing magandang aura. Huwag mo nang pakipagbardagulan o ito yung maaway. Huwag mo munang dadakdakan. Tahimik daw muna ang sabi ng advice din sa'yo. Tahimik ka. Kasi ikaw talagang hindi ka rin papatalo eh. You will say what you want to say. Bugbugin ka, bubugbugin mo rin to. Ayan, grabe din, no? Win at all costs, no? Nag-iisip din. Ikaw din, nag-iisip ka, syempre. Worth ba to? Worth ba ipaglaban to? O baka marami rin siyang no? Marami ka rin karibal dito sa tao na yan. Kailangan mo rin makipag-competitive, no? Kailangan talaga makipaglaban ka para mapasagot mo siya o makuha mo siya. At all costs, at any cost. No? Wag mo muna, pero sabi manahimik daw muna, sabi ng Virgo energy dito, ng Hermit. Huwag mo nang makipagbardagulan. Ibuhos ang apoy sa
at kilig sa sarili mong glow up. Mag-focus daw sa sarili habang hinahantay mo siyang matutong magsalita, no? Kasi naka-pose siya, no? Naka-stillmate siya sa Two of Swords. So, sa madaling salita, siya ay busy sa pag-overthink habang nachichismisan at tinitingnan ang photos mo, ang mga FB mo, ang IG mo, samantalang ikaw naman ay handa ng makipagbardagulan dahil sa gulo ng pag-iisip mo dito, no? Sa Five of Swords. So, gusto niyang magparamdam pero torpe at at sabihin natin, nagmamarunong pa. So, sa ngayon, pareho muna kayong mag-ghosting by choice habang nagmamasid sa malayo. Kalma lang, huwag munang magpadala sa galit. Ayan ang sabi ng ating mga taro at romance angel guidance. Ayan, pahingi naman po ng like and hype at i-hit na rin po ang notifications bell. Sana po napapanood nyo pong ating mga in-upload na video at inaanyanyahan ko rin po kayo sa ating live stream. So, make sure na pinindot nyo ang notifications bell dahil sometimes iba-ibang oras, no? Pag wala po talagang pasok si Ma'am Shin, nagla-live ako. So, see you po sa ating next na video. Thank you so much and I love you all. Bye-bye po. Bigyan nga kita ng isang daily guidance mo na para mas para mas safe kayo, no? Daily guidance, kuha tayo ng isang kung anong guidance para sa'yo sa araw na to na napanood mo, no? Para may bit-bit ka pagkatapos mong manood. May bit-bit kang gabay. Ayan. So, very safe po dito, no? Punta lang kayo pag gusto niyo ng advice. Marami kayong timeless reading. Ayan. So, may promo po. Ay, relay ka lang daw. Talon-talon ka lang. Beloved one, it's time to set aside work for a while. Ayan. So, sabing ganun dito, wag ka din masyadong magpapagod, wag masyadong trabaho na nakakalimutan mo na rin yung para sa sarili mo. Don't worry, kasi nga daw, tutulungan ka niya sa responsibilidad para matapos mo. So, kailangan doon ng katawan mo is playfulness, gaiety, and laughter. O humalakak ka ngayon kahit 3 beses lang, no? Para mailip ang iyong energy. Kasi baka nangihina ka, marami kang pinapagod, baka na-attract mo rin yung energy ng mga nasa mga katabi mo, mga space mo na medyo may mga toxic, no? So, subukan mo din mag-playful daw at gaiety and laughter will lift your energy so that you'll return to work para ma-renewed ka para ganado ka ulit pagbalik mo sa trabaho, no? Renewed perspective din at panibagong utak din, panibagong isip, very fresh ka mag-isip, no? Para tumaas din ang iyong energy, ang sabi ng guidance sa'yo. So, habang pagkatapos mo, panoorin mo to, tawa ka lang, no? Huwag mong silang pansinin, basta you're laughing. Laughter is the best medicine. Ayan yung be playful, no? Huwag masyadong seryoso, ang sabi ng iyong anghel. Okay, thank you so much and God bless you.